the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit na kaysa maaaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Kayang-kaya, 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 kayang-kaya ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat sa Diyos sa isa na namang araw na Kanyang ibinigay sa atin. Good morning, brothers and sisters. At saka sa lahat ng mga kapatiran natin na sa Facebook at naghihintay ng ating pag-aaral para ngayong umaga. Kaya bago tayo magsimula, narito ang ating memory verse of the week. Mark 9 verse 23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who Who believes. believes. Sa Tagalog. Sa ito. Tagalog, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kaya mahalaga yung pananampalataya sa buhay natin. Opening prayer muna tayo. Yes. Muli, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat muli ang iyong presensya ang aming madadama sapagkat kung ano ang idideklara namin nandun ka sa aming kalagayan. Kaya we yield to the Holy Spirit right now, Panginoon, at malaya mo kaming bigyan ng karunungan sa magitan ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Mangusap ka sa amin at ang lahat ng aming sasabihin, Lord, manggagaling lamang through the power of the Holy Spirit. We give you the praises, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral ng sanctification. Ating tatalakayin ngayon the sanctifying grace. No, mahalaga po ito because grace is the essence of sanctification. At ang ating Bible verse ay dito sa Titus 2 verse 11. Yes, babasahin ko po mga kapatid sa Good News, Titus 2:11. For God has revealed His grace for the salvation of all people. Hanggang 12 pala ito mga kapatid. That grace instructs us to give up ungodly living and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world. So 13, as we wait for the blessed day we hope for, when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear. Sa Tagalog version. Sa Tagalog version, mga kapatid, ang wastong pamumuhay, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.
Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-rapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Okay, ano ba ibig sabihin ng grace? Okay. Ang salitang grace in Greek is charis. Ito po'y ginamit 155 times in the New Testament. It is translated grace. It means a favor bestowed. It means a generous benefit freely given. In the New Testament, it means a favor bestowed by God through His power to transform a person's life, starting at salvation and going on from there. So ito ay isang favor na mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan upang ang tao ay baguhin simula sa kaligtasan at magpatuloy mula roon sa justification tungo sa sanctification hanggang sa pagdating ng panahon na kung saan ay ating matatanggap ang glorification. Grace also means God's unmerited love and favor toward human beings. It can be broadly understood as kindness or blessing from God. And the word sanctifies, as it pertains to the life of a Christian, means to set a person apart for holiness and to make holy. Alam mo yung grace ay hindi po tayo deserving nito mga kapatid. Pero ito ay kabaitan o pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos sa kanyang biyaya na patuloy na ibinibigay para sa ating lahat. Ang grasya ng Diyos o ang biyaya ng Diyos is a gratuitous gift that God makes to us from His own life. Mula sa kanyang puso, ibinibigay niya ang biyayang ito sa ating lahat. Infused by the Holy Spirit to our soul. Ibinubuhos niya ito sa ating kaluluwa upang tayo po ay mapagaling mula sa kasalanan at upang tayo ay maging banal or to be sanctified. Kaya in grace, in Christianity, unmerited favor, it's a divine favor for the salvation of sinners. This is a divine influence operating in our lives individually for us to regenerate us and to sanctify us. Now, grace is a dynamic force. See, ito ay dynamic force na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mapagkawang gawa ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya. Nilalapat niya ito sa atin, ibinibigay niya ito sa atin upang tayo po ay makaiwas na sa kasalanan. Sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay napatawad, ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang isang malinis at banal na buhay. Sa pamamagitan ng biyayang ito ay nagkakaroon tayo ng kakayahan upang makapagpatuloy tayo sa isang buhay na nakalaan para sa atin at yan ang buhay na may kabanalan. Ito po ang buhay natin, favor lang po ng Panginoon. Madalas natin naririnig yung salitang grasya lang ng Diyos ang buhay natin. If we look deeply, if we meditate deeply sa ating buhay po mga kapatid, grasya lang talaga ng Panginoon. Looking at ourselves, ano bang kakayahan meron tayo? Ang lahat ay mula sa ating Panginoon. At ito ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, sa nagtitiwala sa Kanya, sa lahat ng Kanyang mga anak. Okay. Kaya nga sinasabi, be responsible for the grace of God na binibigay sa atin. Amen. Sa Efeso 2:4 hanggang 7, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, what's the essence of sanctification? Essence means indispensable quality. Ano ba yung nature ng sanctification? Okay. So through sanctification, God calls us unto holy living. The blood of Christ cleanses a believer from the guilt of sin, mga kapatid. Sa Hebreo 12:24, nilapitan ninyo si Jesus, ang taga-pamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. So the essence of sanctification is to enable a believer to live a holy life pleasing to God. 1 Thessalonians 4:7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. And sa Hebrews 3:16, Hebreo 3:16 rather, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Okay, mahalaga po mga kapatid na malaman natin kung ano ang nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. At yan ay ang magkaroon tayo ng isang makatwirang buhay, a righteous life, ang isang malinis na buhay. Kaya alamin natin, ano ba ang nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon? Kaya yung sanctification grace, no, yung sanctifying grace, mahalaga po ito sa buhay natin. Ito ang nagpapakilos sa atin upang tayo po ay makasunod at mabigyan natin ng kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. What is the role of grace in sanctification? See, ang grasya po ng Diyos, ang siya pong nagsishape ng ating buhay. Sa pamamagitan nito mga kapatid, yung grace na yan ay kinukonvict tayo ng ating kasalanan. Ngayong tayo ay napatawad na, nandiyan dyan ang grasya ng Panginoon upang tayo po ay bantayan, upang tayo ay tulungan. At kung tayo ay mayroong mga pagkakataon na tayo ay gagawa ng pagkakamali o na hindi magandang ating mga pagkilos, naririyan ang grasya ng Diyos upang tayo po ay pagsabihan at i-guide tayo sa ating buhay. After all, natanggap na po natin ang kapatawaran nagmumula sa ating Panginoon, and that is called justifying grace. Now, para naman ngayon para sa ating spiritual growth at sa ating sanctification, mahalaga naman, kailangan naman natin itong tinatawag na sanctifying grace for us to mature, to become like Christ, and to become disciples of our Lord Jesus Christ. So, mahalaga na malaman natin ito at ating gamitin, no? Ating pahalagahan itong grasya na ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. See, the sanctification grace enables us to grow in our sanctification. When we say sanctify, it means to become holy. So sa pamamagitan nitong sanctifying grace na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, tayo ay sinishape. See, tayo po ay binabago into the likeness of our Lord Jesus Christ. At ang banal na Espiritu ay nilulukuban niya tayo, pinupuno niya tayo ng pag-ibig para sa ating Diyos at para sa ating kapwa. At sa pamamagitan nito, tuloy, tayo ay nagkakaroon ng kakaiba ng buhay. Nagkakaroon na ngayon tayo ng isang pagbabago ng buhay. At yan ay isang mahalaga na mabuti nating masundan palagi sa ating buhay ngayon. Pagkat nasa saad dito sa Romans 12 verse 2, Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. yung justification is another word for pardon. Now, it is the forgiveness of our sins and our acceptance with God. Now, justifying grace is the assurance that we are forgiven. And it comes from the repentance. It's turning from sin. At lumalapit tayo ngayon sa ating Panginoon. It's a gracious gift ng isang bagong buhay na meron na tayo ngayon. Now, we are now reconciled with our Lord Jesus Christ. Our life is now realigned sa mga panuntunan ng ating Panginoon.
Kaya ngayon nandirito na tayo sa sanctification process ng ating buhay ay ang pagkilos ng grasya ng Diyos. Grasya po ng Diyos. Kaya po tayo ay nakakapagpatuloy sa ating buhay ngayon. And this is called now the sanctifying grace. Sapagkat ang layunin ng Diyos para po sa humanity ay ma-restore tayong lahat sa kung ano ang dating larawan natin. Ano ang dating nating larawan? Tayo po, natatandaan nyo si Adan at si Eva, napakaganda po ng kanilang kalalagayan noong panahon na yun na hindi pa pumapasok ang kasalanan sa kanilang buhay. So ngayon, ang plano ngayon na ating panahon, makabalik tayo sa ganyang uri ng buhay na kung saan ay ayaw na natin sa kasalanan. Mamuhay tayo na may katwiran. Mamuhay tayo na may relasyon sa ating Panginoon. Mamuhay tayo na may pagsunod, pagkilala, at pagsamba sa ating Panginoon. And then, after all of this na ginagawa natin, marating natin ng level na kung saan we are now conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Itong sanctifying grace na ito ay ibinibigay sa atin, freely given unto us. Now, this power restores us now to the fullness of God's image, in which God has truly created before. So meaning, our entire life, our heart, our life, yung kabuuan natin, ang nais ng Panginoon ay mabago. At itong sanctifying grace na ito ay malaking tulong para po sa ating lahat. Ito ngayon ang nagbibigay sa atin ng pagkilos. This enables us to act and live a life that is holy in obedience, in conformity to the will of God. Sapagkat ito ay freely ibinigay sa atin, ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Kaya buong puso natin tanggapin ito at kumilos tayo ayon sa grasyang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, through this sanctifying grace, ang Diyos ay kumikilos sa atin because God wants us to be what He created us to be. At yan ay mga taong banal na kawangis ni Kristo at hindi mga taong gumagawa ng kasalanan. Hindi po yun ang nais ng Panginoon when we created us before. So maganda na manalangin tayo lagi at maging bahagi ng ating panalangin na, Lord, continue to work in our lives. Sige, tulungan mo kami. Iayos mo yung buhay namin. I-transform mo kami. Ilayo mo kami sa mga kasalanan. We are created to be in the presence of God. And this sanctifying grace is very powerful. This is very powerful over sin. That's why the Lord's sanctifying grace is operating in our lives today, in our sanctification process. Kung nag-ooperate ito sa ating buhay na pagpapabanal, kailangan nating tanggapin ang regalong ito mula sa Diyos. Itong our spiritual growth is a gift given to us through the sanctifying grace of God. Kaya nga as we seek to grow in Christ, to grow in love sa ating kapwa at sa ating Diyos, and of course, mahalin din natin ang ating sarili, naalis sa ating buhay yung mga maliit, mumunting kasalanan at nag-grow tayo at nag-ooperate dito yung sanctifying grace ng ating Panginoon. Kaya ang ating gagawin? We allow ourselves, be open to the Holy Spirit. Tagapin natin ang salita ng Diyos, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating puso, at malalaman natin na as the Holy Spirit operates, makikita natin ang bibigkasin natin ay mga salita ng Diyos na nag-ooperate sa ating buhay. And as we continue to receive the sanctifying grace of our Lord Jesus Christ, makikita natin na we are being made perfect in love and of removing the desire to sin, mga kapatid. Open our lives. Tanggapin po natin, mga kapatid. Open our lives and let the Holy Spirit work in us. See, God's unmerited favor is before us. Nasa atin yan. Binibigay ng ating Panginoon. So tanggapin po natin, pahalagahan natin, bigyan natin ng pansin. Huwag nating baliwalain ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya itong grace na ibinigay ng Panginoon, we now have a responsibility towards it. This is both a gift and we need to respond.
Now, bilang mga anak ng Diyos, as sons and daughters of God, tanggapin natin itong bigay ng Diyos Ama sa atin. See, we are the redeemed children of God. This is a gift of God to us. Through justification, we are reconciled to us, to God. So we are now incorporated unto the body of Christ, and we are now on a journey towards wholeness, upang tayo po ay maging isang ganap na mga nilalang sa harapan ng ating Diyos Ama. So that's why the sanctifying grace ay mahalaga ito, because this transforms us into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan niyang ating Panginoong Jesus, dito ay pinakita niya ang malalim, hindi malirip at hindi masukat na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. So the sanctifying grace, kapatid, is the grace that perfects us. Tayo itinutuwid nito mula sa isang buhay na kawalan, mula sa isang buhay na hindi buo, mula sa isang buhay na sira-sira. Sa pamamagitan nitong sanctifying grace, tayo po ay muling binubuo. Tayo po ay ginagawang ganap para po masiyahan ang puso ng ating Panginoon. Sa pamamagitan nitong sanctifying grace na ito, ay maraming biyaya ang ating mararanasan upang magampanan natin ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Through this sanctifying grace, we are daily being holy. Sapagkat ito ang plano ng Diyos para po sa ating lahat, na tayo ay makapanumbalik sa isang larawan ng pagkatao natin na kung saan tayo ay may kabanalan. So this is a process. A sanctification is a process through the sanctifying grace of our Lord. That's why growing in grace and discipleship bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, alam nyo, we cannot do this on our own. We need the grace of God. God who is now with us on these our journeys. Kasama natin siya. Itong grasyang ito represents the presence of God in our lives. At sa pamamagitan nito ay nagagampanan natin ang pinagagawa ng Diyos. And through this sanctifying grace, mga kapatid, God supplies our needs upang magampanan natin itong sanctification process na kung saan tayo ngayon ay naririto. At sa pamamagitan nitong sanctifying grace, na tayo ngayon ay malaya na, pinipreserve nito yung kalayaan natin. Binibigyan nito ng higit pang maliwanag na pagpapaliwanag o pagpapahalaga doon sa freedom na ngayon ay meron tayo. Sa pamamagitan ng sanctifying grace, bigyan natin pansin ito. Let's meditate on this. Study this a lot more para po we can grow deeper in our relationship with God. So, Kaya nga, the Lord works in us to give us the will to obey Him. Nandyan ang grasya ng Diyos upang makasunod tayo. Sabi ko nga, be responsible to the grace of God na binibigay sa atin. At tanggapin natin ito na may mapagpakumbabang puso at maging submissive to the will of God. Yes. And of course, when we work in obedience, He produces good works in us. Sa pamamagitan lamang niya na itong good works ang mangyayari because of the graces na binibigay niya sa atin. So the purpose the purpose for a gracious salvation is that God might be unendingly gracious to us and bestows us the unsurpassing riches of His grace forever. Nariyan talaga Kaya nga sa ating maraming gawain, bawat kilos natin, Grasya Lord, lang ng grasya Diyos. po. Grasya Magdadrive ako dito, grasya Ay, po. grasya Lagi po. kong hinihingi yan, maski maliliit na bagay, mga kapatid. At makikita mo, pagkatapos mong magampanan nito, at magpasalamat ka sa Diyos, at masusuplayan ka ulit. At makikita nyo ang kalakasan na tinatamo natin, spiritually and physically. Parang wala kang pagod. Nagagampanan mo ang iyong gawain na pambahay, nagagampanan mo ang iyong gawaing pang-opisina, at
ang priority pa natin ay ang gawaing makapag-disciple pa tayo, makapunta tayo sa mga outreaches at bigyan natin ang kahalagahan ng pagkakatawag ng Diyos sa atin, lalong-lalo na dun sa 2 Timothy 2 na ating mission statement. Kaya nga, yung sa dami ho na ginagawa natin araw-araw, grasya lang talaga ng Diyos, kapatid. Kaya sa panahon ako minsan Lord, kaya ko pa ba to? Grasya mo lang, Lord. Alam mo, lalakas ka talaga. Magkakaroon ka ng power kung bakit surpass mo, mahahakbangan mo lahat yung mga maraming ginagawa mo. You see? Kaya yung grasya ng Diyos, tunay na dakila ang Diyos at tunay na mapagbigay, masaganang magbigay ng biyaya ang Diyos para sa ating lahat. Now, bakit niya ibinibigay ito, yung kanyang gracious gift of grace? Para makita natin na ang Diyos ay mapagmahal. Para makita natin na tunay na dakila at dalisay ang kanyang plano para sa ating lahat. At kaya nga sinasabi niya, kailangan niyo yung grasya ko. Kaya masagana naman niyang ibinibigay para sa ating lahat yan. Okay, sige. Yung John 1:4, sinabi dito, Apostle John says of Christ. Kasi itong biyayang ito galing sa ating Panginoong Hesukristo. John 1:14. Apostle John says of Christ, He was full of grace. Oo, that wondrous fact of His being full of the attribute of grace ang our was Lord followed Jesus by an Christ even is more full of thrilling grace. reality for us. Oo. Kaya sa John 1:16, for of His fullness have all we received and grace upon grace. Kita nyo? Patuloy na grasya. Grace upon grace. Ang Diyos, mabiyayang magbigay sa atin. Hingin lang ho natin ano man ho ang ating kailangan. Lord, grasya mo lang, Lord. Lord, help me to overcome. Ano sitwasyon mo? Oh my God, Lord, bless me. Pour out on me tremendous grace. Kaya alam nyo, araw-araw, di lang ho natin namamalayan Yung buhay natin, 24/7, we have accumulated so much grace. Di lang ho natin napapansin yan. Let us thank God for this wonderful graces that God is always giving us daily. See, the sanctifying grace of God sustains us in our sanctification process. Kaya sabi nga ni John, si Jesus Christ, He is full of grace. At ngayon tayo ay nakipag-ugnay sa ating Panginoon, we receive that fullness of grace. See, for every part of our life, what is your need? Where is your need? Ano ang kailangan mo? Healing, financial, wisdom, strength, whatever it is. God will fill us. God will bless us. God will give us grace upon grace upon grace and upon grace. So, it is grace that upholds our salvation. See? And also, it is grace that gives you victory in temptation, mga kapatid. Mga kapatid. It is also grace that makes the word live, alive in Live us. and alive. Oo, alive in us. You know, And sometimes when we study and read the Word of God, ang dali-dali mong naiintindihan. Napansin niyo ba yan, mga kapatid, kapag kayo nagbabasa ng Biblia, pagbasa mo pa lang sa isang sentence lang, andun ka agad yung explanation mula sa ating Panginoon. Grasya po ng Panginoon yun, mga kapatid. Yun lang, magising ka sa umaga at mayroon ka pang mga gagawin, mag-aaral ka pa, may assignment ka pa, here you are. The following day, you have to do something, and a lot of things we have to face every day of our lives. Grasya lang talaga na ating Panginoon Nagtatagumpay po tayo, mga kapatid, dahil po sa grasya ng ating Panginoon. At grasya ng Diyos din ang nagbibigay buhay sa mga salita na ating pinag-aaralan at ating pinag-uusapan at na ating minimeditate. Okay. of course, grace pa rin ang magbibigay sa atin na to draw into communion and prayer sa ating Panginoon. It is grace that makes you useful for service. Yes. So kailangan natin ng communication through prayer sapagkat hahayo tayo, makikisa tayo sa Diyos at makikisa tayo sa kapwa natin upang ipalaganap ang kanyang banal na salita. It is grace that enables your Yung gift to gifts. function in the Yes, Holy each one Spirit. of us was given a gift from the Lord. To function, we need the grace of God.
See, kailangan pa rin natin grasya ng ating Panginoon. In Romans 11, verse 6. 11:6, Romans 11:6. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. In English, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. Word. Purihin ang ating Panginoon. Yung ang mga nakipag-isa kay Kristo ay napaka-pinagpala because we now have the fullness of Christ in our lives. So the grace of God is always available to us. Whatever is the need, grace is available for all of us. Yung Acts 4:33, doon sa early church, naku, they were experiencing abundant grace from With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them. Sa Tagalog, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Kapatid, tayo po ay justified. Pinapatawad na tayo. Malaya na tayo ngayon sa kasalanan. You know, this sanctifying grace perfects our freedom by helping us, guiding us na talagang ma-overcome natin. Kung minsan nagkakamali pa rin tayo mga kapatid, but you know, the sanctifying grace of God is powerfully working in our lives. So, in our lives, kaya mahalaga itong sanctifying grace na ito no? Kasi ang kasalanan, obstacle yan para sa ating kalayaan. But the sanctifying grace of God, na kumalayang kumikilos and wonderfully, and punong-puno na kapangyarihan kumikilos po yan upang tayo po ay magpatuloy at mag-grow tayo para dito sa ating sanctification process. And this sanctification grace is given unto us through the love of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya't pahalaga natin, pasalamat tayo, lagi tayong manalangin sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap araw-araw ng ating buhay. The sanctification grace, it empowers us to holy living. That's why sanctification is the work of God's free grace. We are being renewed as a new person. Tayo ngayon ay bago na. We are enabled more and more and more to die unto sin and live unto righteousness. So, may tatlong saligan. Ito yung sin, redemption, and grace. Dito po, mga kapatid, sa tatlong fundamentals ito, grace plays a very important part because sa pamamagitan po ng grace, tayo'y nakakaiwas na sa kasalanan, and by the grace of God, we are redeemed. Kaya mahalaga ito sa buhay natin. And through the sanctifying grace of God, you see, we are now in relation to Jesus Christ, and we are now being led unto eternity, our divine destiny in heaven. In Romans 5:17, Paul called it an abundance of grace. Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, sa Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itunuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Okay. Ephesians 2, Ephesians 2:4-9. Paul calls it the riches of His grace. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So dito makita natin napakasagana, napakayaman ng grasya ng ating Panginoon. Dito naman sa James 4 verse 6, James calls it, ang sabi niya, He gives us more and more and more grace. So sinusulat niya dito, whatever need that we have, anuman ang ating pangangailangan, God gives us greater grace. So itong grasya na ito ay mayaman, manifold, multifaceted, multicolored grace. Yun yung description nila talagang kahanga-hanga It Diba? is a Nakakamangha. multiplied grace. Multiplied. No, Oo. multiplied grace. It is an abundance. It is truly rich. Rich, sabi, mayaman, masagana, binibigay sa atin. Kaya kung minsan kapag tayo po ay mayroong mga situations sa buhay natin, tandaan natin, alalahanin natin yung grasya ng ating Panginoon. At manalangin tayo sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Dahil kasi sabi ng Biblia, diba, God resisted the proud and gave grace to the humble. So dito sinasabi, manalangin tayo sa Diyos na may paggalang, may pagsamba, at may pagpapakumbaba. Kaya ang Diyos, hindi ho yan matipid sa pagbibigay, masagana yang nagbibigay ng biyaya sa atin. Kung minsan nga, hindi na nga natin na ipagdarasal binibigyan na lang tayo agad ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung minsan magtataka tayo, meron ba akong pinag-pray na ganon? Bakit may dumating sa akin ganitong mga pangyayari? Diba? It's all because of the graciousness of our Lord Jesus Christ. Tunay na dakil ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. At sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay sa atin ng mayamang biyaya, mga kapatid, nararanasan natin ang hindi malirip at hindi masukat, the eternal love of God. Kaya itong sanctifying grace na ito ay napaka-importante nga. I keep on repeating this because we have to recognize and then acknowledge the graciousness of God in our lives. Anumang sitwasyon, saan mang lugar tayo naroroon, alam nyo na sa atin ang biyaya ng ating Panginoon. Ang kabutihan ni Lord, sumasa atin. Ang kanyang kagandahang loob, sumasa atin. Ang kanyang pag-ibig, sumasa atin. Saan man tayo naroroon, nilulukuban niya tayo ng kanyang masaganang biyaya. Kaya magpasalamat tayo. In everything, give thanks to God. Oh, thank you, Lord. Nagawa ko itong ginagawa kong ito. Oh, thank you, Lord. Narating ko yung pupuntahan ko. Ay, thank you, Lord. Kanina, ang traffic ha. Nakarating agad ako sa prayer meeting ko. Ay, Lord, ganito. Kanina, matamlay yung katawan ko Pero alam mo ngayon, strong na naman ako ha. Carry ko na naman gawin kung ano yung mga pinagagawa mo at pinapapuntahan mo sa akin ha. Grasya lang talaga ng Diyos, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo every moment of our lives. Thank you, Lord, sa grasya mo. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, sa kabaitan mo. Thank you, Lord, sa kadalisayan ng iyong pag-ibig. Ito naman, bigyan natin ng example. Itong sanctifying grace na ito, mga kapatid. Alam niyo kung paano? Sa buhay ni Paul. Dito sa 2 Corinthians 9:8. Ang sabi dito, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. yes. Alam niyo kapatid, dito sa 2 Corinthians 9:8, may magandang salita dito. May magandang praise dito. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Look, si San Pablo ay may suliranin. At makikita natin ngayon, nanalangin siya 3 beses. But look at 2 Corinthians 9:8. It says there an important praise, and God is able to bless you abundantly. So anuman ang ating kailangan, kaya po tayong tulungan ng ating Panginoon. Itong praise na ito, ang pinaka mapagbigay, mapagpatawad, mapagmahal na salita
And God is able. Kung minsan, merong mga negative situations that we feel like, ay, bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Hindi po mga kapatid. It is all because of our wrongdoings na kung minsan ay parang napakalayo ng Diyos. But God is there. The presence of God is always there. Nandiyan po ang presensya ng Diyos sa harap natin. Manalangin tayo because God is able. Tulad ng nangyari kay San Pablo. Diba? Nanalangin siya. At sa 2 Corinthians 9:14, Paul called this grace Surpassing grace. Because it surpasses every need. And he says the surpassing grace of God is in you. Oo. Nasa atin. Nasa atin, mga kapatid. Oo, kapatid. Surpassing means you can overcome. You can always overcome whatever is the situation. Kaya nga, pagdating sa 15 ng 2 Corinthians 9, thanks be to God for His indescribable gift. What a promise, what a gift. We are in a desperate need of all the grace that comes from God. Yes, kapatid. Paano kaya kung walang grace, ano? What would our lives be? See, because grace is the enabling power of God in our lives. Bagamat hindi po tayo qualified na tumanggap, but yet God is so gracious, ang bait ng Diyos, ano? Binibigyan pa tayo, pinipill up tayo ng kanyang kapangyarihan o ang kanyang grace para po sa atin. Para araw-araw, makasurvive tayo, masurpass natin yung mga iba't ibang mga dinaraanan natin sa mundong ito. Sabi nga ng Biblia sa atin, this world will make you suffer, but be brave, I have overcome the world. So nung sinabi ni Lord, I have overcome, He fills us with grace for us to overcome. Amen? Bago pa tayo magpatuloy, teka, batiin muna yun natin yung mga may birthday. May 24, 2024. Batiin na natin sila. Yeah, happy birthday, Brother Rod Salvacion. Happy birthday, Brother Nathaniel Bares. And happy birthday, Brother Coy de Guzman. Happy anniversary. Happy anniversary, Brother Wally and Sister Shane Nanosa. Sanosa. Sanosa. Yes. Okay, purihin ng Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. Have a great day. Have a wonderful day. Enjoy your blessed day. Maraming salamat sa Panginoon at kayo ay binigyan ng buhay ng Panginoon. At hindi lang yan, may bagong buhay pa na nakaugnay sa ating Panginoon. Happy birthday and happy anniversary. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yes. May mga announcement tayo, mga kapatid. Covenant meeting, June 15, 2024, 1 p.m. onwards. Ito po'y gaganapin at the City Garden Grand Hotel, Makati Avenue. So we are all invited, mga covenant members, active and inactive. Let us be reminded of our covenant with the Lord. And of course, the Life in the Spirit Seminar, East Area, June 22, 2024. Saturday po yan, starting at 8 a.m. onwards at our worship center in the East, St. Joseph Worship Center. What else, mga kapatid? CSM Summer Camp, May 31. That is Friday, beginning at 11 a.m. Ito po ang start ng registration until June 1, Saturday. At ang check-out ay 12 noon. At Angeles Leisure Farm and Resort in San Pablo, Laguna. Ang meron po tayong babayaran 1,200 per head
At ang deadline po for payment is Sunday, May 26, 2024. O sa Sunday na Ang yan. 1,200 is inclusive of food and accommodation. Things to bring, of course, Bible, notebook and ballpen, extra snacks, food, towel, toiletries, comfortable and decent clothes, extra clothes, swimwear, shoes. rash guard and shorts, rubber shoes, and slippers. Sleepers. Okay, purihin ang Panginoon. Ang ating repeat new song of the week is Pilipos 4, verses 11 to 13, composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother Arnold Pangilinan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maglikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Purihin natin, Panginoon, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid. Tinatalakay natin the sanctifying grace of God. And grace is important in our sanctification process. Sanctifying grace is a state in which God allows us to share in His life and love. Purihin ang Panginoon. So, itong si San Pablo ay nagkaroon siya ng suliranin. At siya ay nanalangin sa ating Panginoon at sabi nga niya, 3 times I prayed unto the Lord. And the Lord replied and said to him, Paul, my grace is all you need. Nakita niyo yung sinabi, Paul, my grace is all you need. So, anong ginawa ng ating Panginoon? See, God gave Paul sufficient grace. A sanctifying grace. Bakit ka mo sanctifying? You know, kasi yung mga iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, that now we are in the sanctification process, all of these are meant to sanctify us. Whatever is the situation, ang purpose palagi is what? To make us holy because we are set apart for the master's use. And also, para dumating ang level na tayo ay maging kawangis ni Kristo.
That's why trials are allowed by God to sanctify us. Saan ba tayo lumalapit? Kapag tayo ay may suliranin, ano ang ating ginagawa? Ano ang ating solusyon na ginagawa natin? You see? So, ang gusto natin mangyari, lalapit tayo sa isang tao para yun ang mag-fix ng problema natin. We can learn from Paul. He said, 3 times. Sabi niya, 3 times, lumapit ako. And 3 times, isa lang ang sagot ng Diyos sa kanya. Paul, my grace is all you need. So we need to learn that by means of sufficient grace, ay tayo po ay makaka-overcome. Masosurpass natin ang sitwasyon na kung saan tayo ay naroroon. At kasama nitong sanctifying grace na ito ay ang karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Paul in this situation is in a very deep trouble. And he learned a marvelous lesson. And let us also learn from Paul. But mostly, itong mga trials na ito, we as humans, ang purpose ng Diyos, tayo po ay mahumble. Tayo ay magpakumbaba. Na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. At kung minsan, inaalaw talaga ng Diyos, napakahirap ng mga dadaanan mo. Inaalaw ng Diyos yan na dumaan tayo sa ganyang klase ng sitwasyon sa buhay natin. Pero, napakabuti ng ating Panginoon. Binibigyan din naman niya tayo ng biyaya upang tayo po ay makasurpass o ma-overcome natin ang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga dito yung Hebrews 12 verse 7, kumisan, akala natin, ay, pinaparusahan na ata ako ng Diyos sa dami ng mga nagawa kong pagkukulang sa Kanya. Well, sabi nung Hebrews 12:7, endure what you suffer as being Father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. Mga kapatid, alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. At alam niya kung paano niya tayo tatratuhin. Alam niya kung ano ang makapagpabago sa atin para tayo po ay makasunod sa Kanya, para mabigyan natin ng kaluguran ang Kanyang puso. So that's the number 1 lesson that we can learn. That we as children, we must be humble. And God wants His children to be humble. That's why He allows these hard situations to come our way. What can we learn? Lesson number 2. God is the only one to whom we can go in the suffering. God is the only one to whom we can go sapagkat sinasabi niya concerning this, I Yung entreated 2 Corinthians in 2 Corinthians, yeah, sabi ni Paul, concerning this, Oo. I entreated, meaning Paul prayed to the Lord 3 times Lumapit siya sa that Diyos. that it might depart from me. Lumapit siya. Hindi ko kaya ito, Lord. Pero sabi nga ng Lord, my grace is sufficient for you. Sino ang nakakapanood yung mga taong nagsasurfing? Surfing Surfing. sa tubig, Oh, di sa ba? dagat. Pag ganyan mo, may mataas ulit. Oh. Then, gaganon ka ulit, may mataas ulit. Pero maanuhan mo. Kaya nila. Kaya nila, di ba? Oo nga. Ma-sufficient yung grasyang yun na nakasakay ka sa isang surfing board. Kakayahan nila. No? Yun ang nakita ko rito habang tinitingnan Nababalance na nila eh. Nababalance mo. Nakakaya nila. Pag ganyan mo, may malaking alon. Pero makikita mo yung surfing material. Gaganon lang, gumaganon lang, di ba? So, ibig sabihin, ganon ka-sufficient yung grace ni Lord. Dadaanan mo may malaking alon, pero itataas ka niya, iaangat ka. Pag mababa, Di ba? kaya Kaya pag nakakapanood kayo, tandaan nyo, yun yung sufficient grace na anuman kataas yung alon na yan, anumang kataas yung problema yan, itataas ka ni Lord para uling ibabatas, itataas ka ulit hanggang marating mo yung patag na lugar, di ba? Makikita mo nga, Ang nakakatuwa. uhusay nga nila eh. Oo nga eh. ang gagaling nila, paano kayo nagagawa yan? Purihin Yun ng ang Diyos. pinaka-best sa Kaya nga dun sa, oo. makikita mong example na binibigay ng Lord. Kaya doon sa buhay ni San Pablo, makita natin sa sitwasyon na ito mga kapatid, sa panahon na meron siyang malalim, talaga na pangangailangan, matindi yung kanyang pain. Mayroong mga taong ganun ha, maaaring
kayo mga kapatid, may mga sitwasyon, magaang lang yung situations nyo, ay praise the Lord. Pero meron talaga ang hirap. Talagang hirap na hirap sila sa mga dinadaanan nila, katulad ni Paul. At si Paul, nagkaroon siya ng isang very severe trial. Pero anong ginawa ni Paul? Oh, this is something great na dapat nating matutunan. Di mga kapatid, see, he went to God. Lumapit siya sa Diyos. Paul prayed to God. Why? What is the benefit of the sanctifying grace that God gives to us? So if the Lord gives us a sanctifying grace, you see, this is now sufficient to lift us, for us to overcome, di ba, death and sin. Ano man yung sitwasyon mo, yan man ay malaking alon sa buhay o patag na buhay na kinalalagyan mo, kapatid, the sanctifying grace, the surpassing grace of God is sufficient for all of us. And this will lead us as we go through and cooperate with God in the sanctification process. This leads us to eternal life. That's why this sanctification grace is sufficient to transform us, to change us, and to perfect us. Now, through this sanctification grace, we'll be able to realize, may mga binibigay pala ang Diyos ng mga biyaya. These are the spiritual blessings that we receive from God as sons and daughters of God. So, when we say entreated, say, dito, ano bang gamit itong the word na entreat? Okay. Paglapit sa pamagitan ng panalangin, no? Panalangin. Kasi kapag ka may sakit, we entreat to God. Meaning nananalangin tayo, lumalapit tayo, lalo na kung ang ating suliranin ay pagkakasakit. Kasi kaya ito ang ginawa ni San Pablo. You see? Kaya sabi sa kanya, Paul, my grace is all you need. Because when you are weak, it is then that what? I am at you. Present ako sa buhay mo. Nagiging malakas ka kasi kasama kita. So what does it mean? God is the source of grace that we need. You see? When Paul, nung lumapit siya sa ating Panginoon, he was persistent. You see? He did not pray once. He said 3 times. He said 3 times. So he was persistent. Bakit 3 times? Because he believed in God. He trusted God. So, lumapit siya sa Diyos at humiling siya na tulungan siya doon sa kanyang mahirap na sitwasyon na kanyang kinalalagyan. See, bakit siya lumapit sa Diyos? Bakit siya lumapit? He went right unto God because alam niya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. He controls all situations. So since God can do this and God has the power over all these situations, saan tayo pupunta? A wonderful lesson for all of us to learn. Whatever is the need, pray to God. Ask for His grace. Ask for God who has the control over all situations. So whatever is the need, whatever is the suliranin ng ating buhay, we go to God. So that's the second lesson. Now what's the third lesson that we can learn? God alone can and will provide grace sufficient for the trial o ano Only man God. ang kinalalagyan mo, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, my grace is all you need. Notice this, notice this. Hindi tinanggal ng Diyos yung pain. Di ba? Hindi niya tinanggal. See, He did not remove the trouble. But what did God do? Anong ginawa ng Diyos? It increases. He increases the grace. Yes. Kaya sufficient ka. He multiplied Yes, it He multiplied so the that you grace. can endure the trial. Yes, so that you can endure. You know, sometimes, oh yes, kapag may sakit, God would immediately heal you and touch you, di ba? And make you whole again. But you know, there are times, God will not remove the trouble. Bakit? Because the trouble, the problem has some effect.
Ano ang epekto dito kay Paul? You know what happened? It humbled him. See, natuto siyang magpakumbaba. Bakit? The purpose is for him not to exalt himself. So therefore, such situation, through the sanctifying grace of God, it enables us to be sanctified. Nalilinis tayo. Kaya sabi nga niya, di ba, para hindi ako maging mataas. So meaning to say, mga kapatid, ito po yung cornerstone ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. We need the grace of God. So whatever is the trouble, whatever is the difficulty, whenever there is temptation, and whenever there is pain in our lives, it is very useful for us to be humble in front of God, go to God, humble ourselves, pray to God, see, worship Him, praise Him, and thank Him, whatever is the situation. And what will God do? Will He remove the trouble? Yes, there are times, but there are times He will just let it stay. Why? For the purpose of sanctifying us and enabling us to become humble. Kaya anuman yung sitwasyon natin, let's go to God in prayer. And what happens? God is glorified, di ba? So there are times na hindi talaga alisin ng Diyos but God will give us sufficient grace to endure it. Take note, sufficient grace for the purpose to sanctify us, mga kapatid. You see? So number 1, lesson, God wants His children to be humble. And God uses trials and sufferings to produce this humility. So lesson number 2, He's the only source to go during our suffering. And lesson number 3, He has the sufficient grace. We have the sufficient grace to He will endure provide it. for He will, us. yes. He will provide. And of course, number 4, God perfects power out of that suffering. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay perpekto sa lahat ng anumang trial or suffering na daraanan natin. Sapagkat yung grasyang yan ay on display. Kailangan hingin lang natin. Regalo yan. At kukunin na lang natin sa Kanya in a Binibigay. humble spirit, in prayer time. And of course, go to Him always in prayer. And using the Word of God, makikita natin na napakadaling bigay sa atin ng Diyos ang grasyang ito. At ang gagawin lang natin, maging responsible tayo to use that grace. You know, there are times when the pain is very deep. Totoo naman. When the pain is very deep, you see, it produces communion with God. Lumalapit tayo sa ating Panginoon. At ano nagaganap? Ay, ang bait naman ng Diyos. He will pour out grace upon grace. He will increase the grace sa ating lahat para ma-overcome natin ang mga iba't ibang mga negative situations. You know, ang buhay natin, maraming mga troubles, there are weaknesses, and God allows all of these things. Ngunit ang purpose po nito, mga kapatid, so that He can show na siya po ay mayaman sa pagbibigay ng biyaya sa ating lahat. Hindi ho niya tinitipid yan. Nandiyan dyan ang kanyang mayaman na pag-ibig para sa ating lahat. Tulungan tayo ma-overcome natin yung mga iba't ibang mga situation ng ating buhay. God's grace is sufficient because it eliminates yung mga weaknesses natin, na-overcome natin yung ating mga problema natin. See, through the grace of God, mga kapatid, kaya natin. Kaya nga awitin natin kanina ni Sister Mel, kayang-kaya po natin, mga kapatid. Because the grace of God is wonderful, the grace of God is powerful. That's why we are overcomers, because of this wonderful grace that God fills us always. You see? Kaya salamat sa Diyos, dakila ang Panginoon. Hanapin natin, ipanalangin natin palagi itong sanctifying grace na binibigay ng Diyos, itong surpassing grace na ibinibigay ng Panginoon sa atin, buhay araw-araw. Sa Kanya nagmumula ang lahat na ito because sabi nga ng Biblia sa atin, Jesus Christ is very rich. He is mercy Himself. He is grace Himself. He is love Himself. So purihin ang Panginoon. And remember, the grace of God has no limit.
It has no measure. His love, His power has no boundary. And through the infinite riches in Christ Jesus, God will give us grace upon grace upon grace. And for that, we thank the Lord always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ng Thank Panginoon. Close in prayer. Lord, marami pong salamat muli sapagkat na bigyan namin ka ng kaluguran sapagkat ang iyong grace ay sufficient sa amin upang madeklara namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. Kaya sa maghapong ito, pagpalain mo po kami and your sufficient grace will be enough for us to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.